Panoorin ang susunod na bahagi ng Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH, i-turn on ang bell notification, at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa loob ng City Hall, tahimik na binuklat ni Tanggol ang mga dokumento. Bawat pahina ay parang agos ng sakit na dumadaloy sa kanyang dibdib. Hindi lang ito mga numero o lagda, kundi buhay ng tao, mga pangarap na durog. Mabagal na nagsalita si Commissioner Medina. Hindi ito madaling ayusin. Marami pa itong sanga. Tumango si Tanggol. Alam ko, sagot niya. Ngunit kailangan nating simulan. Ngayon. Sa labas ng City Hall, dahan-dahang nagtipon ng mga tao. May mga nag-aalinlangan, may nananatiling galit, may nanginginig sa takot na muling mabigo ang mga pangako. Kumalat ang balita, opisyal nang nakaupo si Tanggol. Bulungan ang sumunod. Magbabago nga ba ang lahat? Sa madilim na sulok ng lungsod, tahimik na nakaupo si Roberto. Telepono sa kamay, nanginginig ang mga daliri. Sunod-sunod ang mensahe. May umaalis, may tumatahimik. Isa-isang nagsasara ang mga pintong dati bukas sa kanya. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. Ngunit sa loob niya, alam niyang nagwawakas na ang kanyang panahon. Samantala, nagmamadaling nag-empake si Jackie. Hindi niya alam kung saan pupunta. Alam lang niya. Wala na siyang kakampi. Naglaho ang mga pangako ng gerero kasabay ng kanilang kapangyarihan. Bawat hakbang niya'y may dalang takot na matagal niyang itinago sa dilim. Sa City Hall, tinawag ni Tanggol ang mga natitirang opisyal. Hindi siya sumigaw, hindi nanakot. Sa halip, malinaw ang kanyang tinig. Hindi ko kayo pipilitin. Ngunit mula ngayon, malinaw ang linya. Walang puwang para sa pandaraya. Walang puwang para sa takot. Kung handa kayong maglingkod ng tapat, manatili. Kung hindi, umalis na ngayon. Nagkatinginan ang mga opisyal. May yumuko, may tahimik na lumabas. Sa bawat pag-alis, gumaan ang hangin sa silid. Sa labas, hinarap ni Tanggol ang mga tao. Walang mahabang talumpati, walang matatamis na pangako, tanging matatag, seryoso, at tapat na titig. Hindi ko sasabihin na magiging madali. Marami ang dapat ayusin. Maraming hamon ang darating. Ngunit magsisimula tayo. Sama-sama. Walang palakpakan, walang hiyawan. Ngunit unti-unting nagliwanag ang ilang mga mata. Gumaan ang ilang balikat. Gabing iyon, mag-isa si Tanggol sa kanyang opisina. Nakatanaw sa bintana ng lungsod, mga ilaw, mga tunog, walang katapusang galaw. Doon niya naunawaan ang tunay na bigat ng kanyang panunumpa. Hindi ito korona, hindi gantimpala. Ito'y krus na kailangang pasanin araw-araw. Sa dilim ng gabi, habang humihinga ang Maynila, naunawaan ni Tanggol ang kanyang panunumpa ay hindi wakas. Ito'y simula ng bagong digmaan. Isang digmaang mas tahimik, mas mahirap, mas mapanganib. Samantala, bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Evelyn. Ramdam ni Emilio na may mabigat na pasaning tinatago si Evelyn. Balisa siya dahil muntik nang mapatay si Pungay sa loob ng kulungan. Nagulat si Emilio nang malaman na muli na namang ang mga gerero ang nasa likod. Mariing idineklara ni Evelyn. Kailangan nang ipaalam agad sa kanilang mga kakampi dahil malinaw na lumalaki ang banta sa bahay ni Congressman Leo. Sa tahimik na kapaligiran, nagsimula ang mabigat na pag-uusap. Sinabi ni Congressman Leo kay Aling Tindeng na kailangan niyang bigyan ng oras ang kanyang pagluluksa, kilalanin ang kanyang mga sugat. Taus-pusong nagpasalamat si Aling Tindeng, ramdam ang katotohanan sa bawat salita. Masayang ibinalita ni Emilio ang paglaya ni Evelyn. Puno ng pasasalamat si Evelyn. Ngunit agad na dumating ang masamang balita. Nakulong si Pungay dahil ikinabit ang kanyang pangalan kay Tanggol. Mas masahol pa. Muntik na siyang mapatay sa loob ng kulungan. Bagaman iniulat ni Chona na ligtas siya sa ngayon, alam ng lahat.
Hindi pa tapos ang laban. Nang tanungin ni Roda kung sino ang nasa likod, iisa ang sagot, ang mga gerero. Mariing idineklara ni Aling Tindeng, kailangan nila si Pungay sa laban. Nangako si Congressman Leo na kakausapin ang kanyang kaibigang abogado at ilalantad sa publiko ang kalupitan ng mga gerero. Samantala, pinayuhan ni Ramon si Tanggol. Alam niya ang galit ni Tanggol, lalo na ang kanyang pagnanais na maghiganti kay Igor, dahil si Igor ang may sala sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit iginiit ni Ramon, hindi pa ito ang tamang oras. Pinalaan din ni Eneng si Tanggol. Ang pag-atake sa himpilan ay tiyak na kamatayan. Wika ni Ramon, pigilan ang galit. Gamitin ito sa tamang oras, sa tamang laban. Sapagkat darating ang araw ng hustisya para kay Santino. Ngunit sa ibang dako, nakapagpasya na si Ben. Inamin niyang minsan ay naging kaibigan niya si Tanggol. Ngunit matapos masawi ang buong grupo niya, nagbago ang lahat. Ang pagtulong kay Tanggol ngayon ay tila kahihiyan. Isa lang ang nasa isip niya, panahon na para sa paghihiganti. Tinitigan ni Mando ang bangkay ni Santino nang dumating ang utos. Kailangan niyang pumunta sa himpilan dahil lumalala ang kaguluhan sa Maynila. Ibinigay ni Ben ang plano ng kanyang bahay at malamig na sinabi ng mayor na ilalagay ang pulis sa bawat kalsada. Hindi sila makakatakas. At si Tanggol, siya mismo ang papatay gamit ang sariling mga kamay. Binalaan ni Ben ang mayor, matalino at mapanganib si Tanggol. Ngunit, mayabang ang sagot ng mayor. Puno ng kumpiyansa sa sariling kapangyarihan. Gabing iyon, lalo pang bumigat ang hangin sa Maynila. Papalapit na ang labanan at bawat hakbang ay nagiging mas mapanganib. Sa puntong ito, malinaw na ang digmaan ay papalapit sa sukdulan. Ang mayor mismo ang tumawag sa Quiapo Station. Iniutos kay Mando na maghanda ang lahat. Alam niya raw kung saan nagtatago si Tanggol, sa San Andres, sa Riles ng Sarilas. Bagaman wala ang hepe, mariin niyang iginiit na manatiling lihim ang operasyon. Samantala, sa pinagtataguan ni Tanggol, kumalat ang takot at pagkabalisa. Ramdam ni Eneng na tila lumiliit ang kanilang mundo. Sumang-ayon si Bulldog, pagod na siya sa walang katapusang pagtatago at pagtakbo. Malinaw ang tinig ni Ramon. Hindi tayo dapat manatili sa iisang lugar. Nag-alinlangan si Dolfo, hindi tiyak kung saan sila pupunta. Ngunit mariin ang sagot ni Ramon, kailangan nilang umalis agad. Nakiusap si Gina na hintayin si Ben, ngunit ipinaliwanag ni Eneng. Maiintindihan ni Ben. Mabigat ang loob ni Bulldog, ngunit nagpasalamat sa lahat. Tanda ng pamamaalam. Sa bahay ni Congressman Leo, dumating ang masamang balita. Tinurog ang protesta, inaresto ang kanilang mga kasama. Mariing kinundena ni Leo ang ilegal na aksyon ng mga gerero, lalo na ang bagong utos at gantimpala ng mayor, na layong patahimikin ang oposisyon at pigilan si Tanggol na maupo. Nabalisa si Evelyn. Ipinaliwanag ni Aling Tindeng, ito ang tunay na layunin ng mga gerero. Takutin, patahimikin, at supilin. Binalaan ni Tonyo na delikado ang lumabas. Ngunit, iginiit ni Aling Tindeng, kailangan nilang magpatuloy ng may katalinuhan. Hindi sila titigil hanggat hindi na ilalantad ang kabulukan ng mga gerero. Mariing sumang-ayon si Roda. Sa dilim ng gabi, hindi pa humuhupa ang putukan. Ngunit sa katahimikan, may mga bagong pasya na nabubuo. Sa San Andres, sa Riles, tahimik na nakaupo si Tanggol, bagyo sa kanyang mga mata. Nasa tabi niya sina Ramon, Eneng, Dolfo, at Gina. Walang nagsalita. Tanging tunog ng bakal na reels at mabilis na tibok ng puso ang naririnig. Alam nila, nakabitin ang panganib na parang bundok. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Ramon. Isang pangalan, Mayor. Humigpit ang hawak niya. Tumingin siya kay Tanggol. Sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat. Natagpuan na sila ng kaaway. Hindi na ito simpleng pagtatago. Mabagal na wika ni Ramon, ito na ang huling kabanata.
Sa Quiapo Station, nakatayo ang mayor sa gitna ng mga pulis. Tahimik. Walang nagsalita. Nakalatag ang mapa sa mesa. Malinaw ang balangkas ng paparating na sagupaan. Sa malamig na tinig, iniutos ng mayor. Doon, sa San Andres, sa Riles, nagtatago si Tanggol. At ngayong gabi, tatapusin natin ang lahat. Natahimik ang silid. May ilang pulis na nag-alinlangan, nagkatitinginan, ngunit walang naglakas loob na tumutol. Sa likod ng mayor, nakatayo ang mismong takot. Samantala, sa ospital nakahiga si Pungay. Mahigpit na nakabalot ang dibdib, mahina ang paghinga, ngunit gising ang mga mata. Nasa tabi niya si Evelyn, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Hindi siya umiyak, ngunit nanginginig ang mga daliri. Mahina ang bulong ni Pungay, hindi pa tapos. Alam nila ang bawat galaw natin. Napahinto si Evelyn. Alam niyang tama si Pungay at alam niyang may mas malalim pang sikreto na dapat mabunyag, ang tunay na mukha ng mga gerero. Sa bahay ni Congressman Leo, sunod-sunod ang pagtunog ng telepono. Dumating ang balita, may mga inaresto, may nawawala, may pinatahimik ng takot. Mariing ibinagsak ni Leo ang kamao sa mesa. Gusto nilang patahimikin ang lahat. Ngunit kung aatras tayo ngayon, bukas ay wala na. Sa pagod ngunit matatag na tinig, sinabi ni Aling Tindeng. Kung ito na ang wakas, sisiguraduhin nating malalaman ng tao kung sino ang tunay na halimaw. Sa madilim na eskinita, hinarap ni Jackie si Miguelito. Hingal, naglalagablab ang mga mata. Huwag mo na akong linlangin, sigaw niya. Alam kong kasama ka nila. Alam kong nasa panig ka ng mayor. Matagal na katahimikan bago nagsalita si Miguelito. Mabagal, mariin. Hindi mo alam ang lahat. Kapag nagsalita ako, maraming mamamatay. Napatigilan si Jackie. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata ni Miguelito. Sa Riles ng San Andres, tumayo si Tanggol. Nakatingin sa malalayong ilaw ng lungsod, mariin niyang wika. Kapag dumating sila, hindi na tayo tatakbo. Napasigaw si Gina, gulat. Naririnig mo ba ang sarili mo? Papatayin ka nila. Tumawa si Tanggol, isang tawang walang saya. Matagal na akong patay. Nung araw na pinatay si Santino. Lumapit si Ramon, mariin ang tinig. Hindi ngayon, hindi ganito. Ngunit sa malayo, umalingaw-ngaw ang sirena. 1, 2, 3, papalapit. Sa Quiapo Station, nakatayo ang mayor sa gitna ng mga pulis. Nakalatag ang mapa sa mesa. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Simulan, utos niya. At gabing iyon, sa pagitan ng Riles at Baril, sa banggaan ng katotohanan at kasinungalingan, may mga buhay na magbabago, may mga pangalan na mabubura magpakailanman, at may mga sikreto na sa wakas ay mabubunyag. Sapagkat ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa pagtakas, kundi sa pagtutuos. Gabing iyon, lalo pang bumigat ang hangin sa Maynila, parang unos na handa ng bumagsak. Bawat galaw ay may dalang panganib. Hawak ni Tanggol ang telepono. Ramdam na para bang may mabigat na kamay na nakadagan sa kanyang dibdib. Malalim ang kanyang paghinga. 1, 2, 3. Ngunit hindi nawala ang bigat. Tinawagan niya ang ina, si Marites. Nanginginig ang kanyang tinig, bagaman pilit niyang itinago. Walang paligoy, walang dagdag na salita, iisa lang ang hangarin. Makita si Santino. Ang kapatid na hindi niya nailigtas. Ang kapatid na bawat pagdilat ng kanyang mga mata ay muling bumabalik bilang bangungot. Sa kabilang linya, tahimik na nakinig si Marites. Sandali, hindi siya nakapagsalita. Ang bawat salita ay parang patalim na muling tumutusok sa kanyang puso. Sa wakas, nagsalita siya ng katotohanan. Nasa kanya ang bangkay ni Santino. Binantayan niya ito, iningatan. Mariin niyang idineklara, walang karapatan si Rigor. Walang puwang para sa kanyang pagluluksa. Ang kanyang kalupitan, pananakot, at karahasan ang nagtulak kay Santino sa kamatayan. Ang tinig ni Marites ay puno ng galit.
sakit, at lakas ng isang inang nasaksihan ang pagkawasak ng anak. Maingat niyang sinabi kay Tanggol kung saan nakahimlay si Santino. Pinayuhan siyang dumaan sa likod, malayo sa mata ng tao. Bawat hakbang ay dapat mag-ingat. Maraming nakamasid, naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang babala ay hindi lang pag-iingat, kundi takot ng isang ina. Takot na muling mawala ang anak, gaya ng pagkawala kay Santino. Tahimik na dumating si Tanggol sa burol. Walang anunsyo, walang salita, tanging mabibigat na hakbang at pusong puno ng dalamhati. Nang makita ang kabaong ni Santino, para bang hinila ang kanyang tuhod sa lupa. Lumuhod siya, gumuho ang lakas sa harap ng kapatid. Walang tigil ang kanyang pag-iyak, gaya ng isang batang biglang naulila. Mahigpit niyang niyakap ang kabaong, para bang ang yakap ay kayang ibalik ang nawalang buhay. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Sinisisi ang sarili. Ramdam niya, lahat ay kasalanan niya. Kung naging mas maingat lang siya, kung kumilos siya agad, kung nailigtas niya si Santino sa oras, marahil buhay pa ang kapatid. Mabagal na lumapit si Marites. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ni Tanggol. Ang haplos ay puno ng dalamhati, ngunit may kasamang paninindigan, para bang sinasabi, hindi pa tapos ang laban. Hinila niya si Tanggol mula sa dilim ng konsensya. Mariin ang tinig. Hindi mo kasalanan ito. Sa kanyang mga mata, malinaw ang tunay na salarin, si Rigor. Ang kanyang galit, puot, at kalupitan ang pumatay kay Santino. Habang nagsasalita si Marites, bumalik ang mga alaala, ang pananakot, ang panggigipit, ang pang-aabuso na dinanas ng kanilang pamilya. Bawat alaala ay muling tumutusok sa kanyang puso. Sa gitna ng burol, kung saan ang katahimikan ay binabasag lamang ng hikbi, biglang pumasok si Rigor kasama ang ilang pulis. Ang kanyang presensya ay parang unos. Sa nagngangalit na galit, sumigaw siya, hinahanap si Tanggol. Agad na hinarang siya ng barangay chairman at ilang tanod. Sinabi nilang wala roon si Tanggol. Ngunit hindi nakinig si Rigor. Bulag sa galit, lasing sa kapangyarihan, inutusan niyang pumasok ang kanyang mga tauhan. Sinugod ng pulis ang mga tanod. May tinulak, may sinuntok, may binugbog. Ang banal na lugar ng pamamaalam ay biglang napuno ng kaguluhan at karahasan. May mabilis na nagbabala kay Tanggol. Nasa labas si Rigor, kasama ang pulis. Dumilim ang kanyang paningin. Nag-alab ang apoy sa kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang katawan sa galit at sakit. Gusto niyang sumugod. Harapin si Rigor, singilin ang hustisya para sa pagkamatay ni Santino. Ilabas ang lahat ng puot na matagal niyang kinimkim. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ng kanyang mga kasama. Hawak ang kanyang mga braso. Ipinaalala nila, sobrang delikado. Maraming inosente ang madadamay. Nanginginig si Tanggol, hinahati ng matinding pagnanais na ipaghiganti ang kapatid. Ngunit alam niya, isang maling galaw, mas marami pang buhay ang mawawala. Sa labas, patuloy ang sigaw ni Rigor. Inuutos na hilahin palabas si Tanggol. Wala siyang pakialam sa dalamhati ng mga nagluluksa. Sa loob, lalong nahirapang pigilan si Tanggol. Para sa kanya, si Rigor ang sagisag ng kasamaan, ang sanhi ng kamatayan ni Santino, ang pagkawasak ng kanilang pamilya. Lumuhod si Marites sa harap ng anak, luhaan, nanginginig ang tinig sa pagsusumamo. Panawagan ng isang ina. Hindi dahas pasensya, hindi ngayon, hindi ganito. Sa sandaling iyon, huminto si Tanggol. Ang haplos at tinig ng ina ay puno ng sakit, pagmamahal, at paninindigan. Paalala na hindi pa tapos ang laban. Ngunit dapat itong ipaglaban sa tamang oras, sa tamang paraan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak. Mariin ang tinig. Hindi dito, hindi ngayon. Hindi sa harap ng kabaong ni Santino. Hindi sa gitna ng mga inosente. Ayaw niyang may iba pang madamay. Ayaw niyang ang burol ng anak ay maging simula ng panibagong trahedya.
Ngunit nabasag ang lahat ng pag-iingat nang pilitin ni Rigor ang pagpasok. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na kailangan ng salita. Galit, sakit, paghihiganti, lahat ay nagbanggaan sa isang titig. Ang burol ni Santino ay naging tagpuan ng tatlong damdamin: pagdadalamhati ng kapatid, luha ng ina, at kalupitan ng isang taong lasing sa kapangyarihan. Muling bumukas ang sugat ni Marites. Ang kalupitan ni Rigor, ang marahas na pagpasok kasama ang pulis, ay patunay na wala siyang pagsisisi. Ang kanyang puso ay pinaghaharian lamang ng galit at laso ng kapangyarihan. Hinarap ni Tanggol ang pinakamahirap na pagsubok: pigilan ang sarili, lunukin ang puot, manatiling tahimik alang-alang sa kapayapaan ng inosente, kahit durog ang kanyang puso. Sa gabing iyon, lalo pang bumigat ang hangin sa Maynila, parang unos na handa ng bumagsak. Bawat galaw ay may dalang panganib. Hawak ni Tanggol ang telepono, ramdam ang bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Malalim ang kanyang paghinga, ngunit hindi nawala ang bigat. Tinawagan niya ang ina, si Marites. Nanginginig ang kanyang tinig, bagaman pilit niyang itinago. Walang paligoy, walang dagdag na salita. Iisa lang ang hangarin: makita si Santino, ang kapatid na hindi niya nailigtas, ang kapatid na bawat pagdilat ng kanyang mga mata ay muling bumabalik bilang bangungot. Tahimik na nakinig si Marites. Sandali, hindi siya nakapagsalita. Sa wakas, mariin niyang sinabi ang katotohanan. Nasa kanya ang bangkay ni Santino, pinantayan at iningatan. Walang karapatan si Rigor na magluksa. Ang kanyang kalupitan, pananakot at karahasan ang nagtulak kay Santino sa kamatayan. Ang tinig ni Marites ay puno ng galit, sakit at lakas ng isang inang nasaksihan ang pagkawasak ng anak. Maingat niyang sinabi kay Tanggol kung saan nakahimlay si Santino. Pinayuhan siyang dumaan sa likod, malayo sa mata ng tao. Bawat hakbang ay dapat mag-ingat. Maraming nakamasid, naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ang kanyang babala ay hindi lang pag-iingat, kundi takot ng isang ina, takot na muling mawala ang anak, gaya ng pagkawala kay Santino. Tahimik na dumating si Tanggol sa burol. Walang anunsyo, walang salita, tanging mabibigat na hakbang at pusong puno ng dalamhati. Nang makita ang kabaong ni Santino, para bang hinila ang kanyang tuhod sa lupa. Lumuhod siya, gumuho ang lakas sa harap ng kapatid. Walang tigil ang kanyang pag-iyak, gaya ng isang batang biglang naulila. Mahigpit niyang niyakap ang kabaong, para bang ang yakap ay kayang ibalik ang nawalang buhay. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad, sinisisi ang sarili. Lumapit si Marites, ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. Mariin ang tinig, hindi mo kasalanan ito. Sa kanyang mga mata, malinaw ang tunay na salarin, si Rigor. Ang kanyang galit, poot, at kalupitan ang pumatay kay Santino. Ngunit biglang dumating si Rigor, kasama ang mga pulis. Ang kanyang presensya ay parang unos. Sa nagngangalit na galit, sumigaw siya, hinahanap si Tanggol. Agad na hinarang siya ng barangay chairman at ilang tanod. Ngunit bulag sa puot, inutusan niyang pumasok ang kanyang mga tauhan. Sinugod ng pulis ang mga tanod. Tinulak, sinuntok, binugbog. Ang banal na lugar ng pamamaalam ay biglang napuno ng kaguluhan at karahasan. Mabilis na nagbabala kay Tanggol ang isa. Nasa labas si Rigor, naghihintay. Nagdilim ang kanyang paningin, nag-alab ang apoy sa dibdib. Gusto niyang sumugod, harapin si Rigor, singilin ang hustisya. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ng kanyang mga kasama. Ipinaalala nila, sobrang delikado. Maraming inosente ang madadamay. Nanginginig si Tanggol, hinahati ng matinding pagnanais na ipaghiganti ang kapatid. Ngunit alam niya, isang maling galaw, mas marami pang buhay ang mawawala. Sa loob, lalong nahirapang pigilan si Tanggol. Para sa kanya, si Rigor ang sagisag ng kasamaan, ang sanhi ng kamatayan ni Santino.
ang pagkawasak ng kanilang pamilya. Lumuhod si Marites sa harap ng anak, luhaan, nanginginig ang tinig sa pagsusumamo. Hindi dahas pasensya, hindi ngayon, hindi ganito. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak. Hindi dito, hindi ngayon. Hindi sa harap ng kabaong ni Santino. Hindi sa gitna ng mga inosente. Ngunit nabasag ang lahat ng pag-iingat nang pilitin ni Rigor ang pagpasok. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na kailangan ng salita. Galit, sakit, paghihiganti, lahat ay nagbanggaan sa isang titig. Ang burol ni Santino ay naging tagpuan ng tatlong damdamin. Pagdadalamhati ng kapatid, luha ng ina, at kalupitan ng isang taong lasing sa kapangyarihan. Muling bumukas ang sugat ni Marites. Ang marahas na pagpasok ni Rigor ay patunay na wala siyang pagsisisi. Ang kanyang puso ay pinaghaharian lamang ng galit at lason ng kapangyarihan. Hinarap ni Tanggol ang pinakamahirap na pagsubok. Pigilan ang sarili, lunukin ang puot, manatiling tahimik alang-alang sa kapayapaan ng inosente, kahit durog ang kanyang puso. At sa huling sagupaan ng kanilang mga mata, isang katotohanan ang lumitaw. Hindi pa tapos ang laban. Simula pa lamang.